Matapos mawalan ng trabaho at malubog sa utang, halos sumuko na si Janice sa paghahanap ng paraan para makabangon. Ilang gabi na siyang gising, nakatitig lang siya sa kisame ng inuupahang kwarto habang iniisip kung paano babayaran ng mga bayarin. Hanggang isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Miss Janice Reyes? Yes, speaking. Who's this? I have a proposal. I believe you'll find it profitable. Natahimik siya sandali. May kakaibang kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang makinig pa. What kind of proposal? I need you to get too close to someone. You will work for his company, gain his trust, and bring me the information I need. In short, ruin him. Natawa siya ng pilit. Seryoso ka ba? Gusto mo ako magmanman sa kanya? Parang napapanood ko lang to sa telenovela. It's business. And I'm willing to pay you handsomely 500,000 pesos. Half down payment once you're in. Doon siya natahimik. Sa isip niya, kaya niya nang bayaran ng mga utang, makahanap ng bagong apartment, at baka makapagsimula ng maliit na negosyo. Pero agad din niyang pinigilan ng sarili. Bakit ako? Dahil ikaw mismo ang tipo ng empleyado na kinukuha niya. Bata, may talento, at desperado ang patunayan ng sarili. Natahimik si Janice matapos ibaba ang tawag. Ilang segundo siya nakatulala sa cellphone, habang hawak ang mug ng malamig na 3-in-1 coffee. Ano to? Prank? Bulong niya sa sarili. 500,000? Baliw yan ah. Kala niya siguro utu-utu ako. Pinatay niya ang cellphone. Itinapon sa kama at humiga. Pero kahit anong pikit niya, bumabalik sa isip niya ang boses ng nasa kabilang linya. Habang naglalabas siya sa likod ng boarding house, biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa ibabaw ng batya. Parehong numero ang tumatawag. Oh my God! Persistent si scammer. Aniya pero sinagot pa rin. Hello? Muling narinig niya ang parehong boses. You hung up on me yesterday, Miss Reyes. Kasi ma'am, ano to? Hindi ba dapat may kontrata, may meeting muna? Hindi yung tawag lang tapos yun na agad? Understandable. But before you say no again, maybe you'd want to hear one detail. Your brother, Aaron Reyes. Nanigas si Janice. Halos mabitawan niya ang telepono. Anong alam mo sa kapatid ko? He used to work for Archer Guevara, correct? Yes, pero bakit mo alam yan? Because that's the same company I want you to enter. Don't tell me. Si Archer ang gusto mong pabagsakin. Tama. At alam ko ang ginawa niya sa kapatid mo. Ang hindi makatarungang pagtanggal sa trabaho. Ang gawa-gawang akusasyon. Sinira niya ang karir ni Aaron. Natahimik siya saglit. At napansin niyang nanginginig na pala ang kanyang kamay. Muling lumitaw sa isip niya ang itsura ng kapatid niya. Si Aaron, isa sa pinakamahusay na empleyado noon. Pero natanggal dahil sa isang kasong hindi naman napatunayan. Nasira ang pangalan at mula noon, tuluyan ang bumagsak ang buhay ng kapatid niya. Mula sa dating masigla at masipag, nauwi ito sa katahimikan at depresyon hanggang sa tuluyang nagkulong sa bahay ng mga magulang nila sa probinsya. Ba't mo ito ginagawa? Sino ka ba talaga? Let's just say, I'm someone who also has a score to settle with Archer. And I believe you're the perfect person to make it happen. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit ako pa? Ang dami namang ibang pwedeng bayaran, di ba? Because you're not just capable. You have a reason. You don't understand. Pero, alam ko naiintindihan mo kung anong ginawa niya. And unlike others, you won't hesitate once you see him. I'm not saying yes. I'm just thinking. Yun lang ang kailangan ko sa ngayon. Pag-isipan mo. Alam mo kung saan ako makakontak. Pagkababa ng tawag, naupo siya sa tabi ng batya. Agad siyang natawa. Janice, yung ginagawa mo. Wala kang pambili ng sabon tapos gusto mo maging spy. Nag-apply si Janice bilang graphic designer sa kumpanya ni Archer.
Mahigpit ang screening at halos 2 linggo bago siya natawagan para sa final interview. Sa araw na interview, suot niya ang simpleng puting blouse at pencil skirt. Pinaghandaan niya ang bawat detalye ng kanyang postura, ngiti at tono ng boses. Pero kabado siya sa pinasukan niya. Hindi siya pwedeng umatras dahil natanggap niya na ang half ng down payment. Pagpasok niya sa opisina, agad siyang sinalubong ng amoy ng mamahaling pabango at malamig na hangin. Mula sa aircon, ramdam niya ang lamig nun. May kataasan ng kisame at puno ng modern art ang mga dingding. Nang tumingin siya sa harap, nandoon mismo si Archer. Nakaupo, naka-roll up ang sleeves ng light blue shirt. Nakatitig sa kanya habang binabasa ang resume. Miss De Leon, right? Yes, sir. Sinikap niyang umiti ng maayos, pero ramdam niya nanginginig ang kanyang kamay. Ginamit niya ang apelyido ng kanyang ina para hindi nito malaman na may connection siya sa kapatid niyang si Aaron. You have an impressive portfolio. You used to work for Delta Advertising. Yes, sir. I handled several campaigns and mostly lifestyle brands. I see. And why did you leave? Company downsizing, sir. Sagot niya ng diretsyo. Natahimik si Archer sandali at nakatitig lang sa kanya na parang binabasa ang isip niya. You're hired. Start next Monday. Napasinghap si Janice dahil hindi niya inaasahan ang bilis ng desisyon nito. Thank you, sir. I won't disappoint you. I hope not. I don't like disappointments. Pagkatapos ng interview, halos hindi maramdaman ni Janice ang paa niya habang palabas ng building. Nakatitig lang siya sa ID pass na hawak. Mainit ang araw, pero tila mas malamig pa ang pakiramdam niya sa loob. Dapat masaya siya dahil natanggap niya ang pera mula sa binigay na nag-hire sa kanya. Dapat masaya siya kasi natanggap din siya sa kumpanya. Pero imbes na saya ang maramdaman, guilt ang sumisiksik sa kanyang dibdib. Pag-uwi sa boarding house, hindi siya mapakali. Pinatay bukas sa electric fan, binuksan isarado ang bintana, pero hindi niya mapatigil ang kumakabog na konsensya. Ano bang pinasok mo, Janice? Papahama ka niyan eh. Aniya habang naglalakad paikot-ikot sa silid. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang numerong minsan niyang gustong kalimutan. Pag-ring pa lang, sinagot agad ito ng pamilyar na malamig na boses. I was expecting your call. I can't do this. Sorry ma'am, pero hindi ko kaya. I already met him. He's not what I thought. You're backing out? Yes, ibabalik ko yung pera kahit hulugan ko pa. Basta please wag na lang ituloy ito. Miss Reyes. Mabagal pero mabigat ang tono ng dalaga. Baka nakakalimutan mong may pinirmahan ka. Halos mapahinto siya sa paghinga. I know everything. I know your debts, your address, even your brother's situation in Bataan. So please wag mo ako subukan takasan. Nanigas ang katawan ni Janice at hindi siya makapagsalita. If Archer finds out who you really are, do you think he'll hire you? Or worse, do you think he'll let you live peacefully, knowing you're Aaron's sister? Hindi ko naman siya gustong saktan. Hindi ko lang alam kung tama to. Tama o mali doesn't matter. You already took the deal. You're in. Nanginginig ang kamay niya na nakahawak sa cellphone. Gusto niyang ibaba. Gusto niyang tumakbo. Pero parang nadikit siya sa kinatatayuan. Ano bang kailangan mo sa kanya? Anong kailangan mong malaman? At anong kinalaman mo kay Archer? Di mo kailangan malaman. Just do what I told you. Gain his trust, get close to him, and find the dirt that will destroy him. At kung hindi, then consider yourself ruined, same way your brother was. Napalunok si Janice at ramdam ang pag-ikot ng sikmura. You can't threaten me like that. Oh, but I just did. And one more thing, Miss Reyes. There is no such thing as backing out. Hindi mo na maibabalik ang pera tinanggap mo. So be smart. Finish what you started. Bago pa siya makasagot, pinutol ng kausap ang tawag. Naiwan si Janice na nakatayo sa gitna ng kwarto. Hawak pa rin ang cellphone sa nanginginig na palad niya. Okay, Janice. Mahina niya sabi sa refleksyon niya. You got yourself into this mess,
So kung gusto mo makalabas, be smart. Kailangan mo maging matalino. Dumating ang unang araw ni Janice sa Guevara Designs. Maaga pa lang nasa building na siya. Suot ang pinakapulidong blouse na meron siya. Pagpasok niya sa office floor, sinalubong siya ng malamig na hangin ng aircon at tunog ng mga keyboard na walang tigil. Lumapit sa kanyang HR assistant. Miss De Leon, right? You'll be working under Mr. Guevara's creative department. Your desk is right over there, next to Miss Lara. Thank you po. Pag-upo niya, agad siyang tinapunan ng tingin ng babaeng nasa tabi. Matangkad dito, maayos ang makeup at sanay sa pakikipagsabayan. Hi. Bati ni Janice. Hi. Ngumiti rin ito pero tipid lang. Tapos agad tumingin sa monitor. Ilang oras pa lang, sinabak na agad siya sa task na gumawa ng mock-up design para sa bagong campaign ng fashion client. At dahil kailangan niya magpakitang gilas, nag-focus siya buong araw. Hindi siya nag-lunch break, halos hindi rin uminom ng tubig. Kinagabihan, habang palabas na ang ibang empleyado, siya nandun pa rin at pinapaganda ang layout. Janice, uwi na ako ah. Sabi ng isa sa mga interns. Go ahead, ako nang bahala dito. Nang lumipas ang ilang minuto, biglang dumating si Archer. Tahimik itong pumasok at tumingin sa monitor ni Janice. You're still here? Yes sir. I'm just finishing the mock-up for the spring line campaign. Lumapit ito at tumingin sa screen. Not bad. I like the clean layout. You have a good eye for balance. Thank you, sir. Sabi ni Janice dito. Send me the file first thing tomorrow. I want to test it against Lara's design. Lara's design, sir? Yes. She's our senior designer. I like seeing multiple concepts before we finalize. A little competition doesn't hurt, right? Right. Mahinang sagot ni Janice. Pagkaalis ni Archer, napabuntong hininga siya ng malalim. Pagod na pagod siya pero hindi pwedeng sumuko. Halos hindi siya natulog. Binago niya ang concept, inayos ang typography at dinagdagan ng detalye na sigurado mapapansin. Pagpasok sa office, sinalubong siya agad na empleyadong abala. At si Lara, fresh at confident pa rin, na parang laging ready sa photoshoot. Good morning, Lara. Good morning. Ready ka na ba for the presentation? Yup. Good. Mr. Guevara likes bold ideas. You'll need more than pastel colors and clean lines to impress him. Nakangiti si Lara. Pero ramdam ni Janice ang banayad na tusok sa tono nito. Pagdating ni Archer, tumahimik ang lahat. Nilapag nito ang kape sa mesa at tumingin sa dalawang monitor. Una kay Lara, tapos kay Janice. Let's see what we've got. Unang nagpresent si Lara. Pinuri ito ni Archer pero halatang hindi sobrang impressed. Sumunod si Janice. Kabado siya pero tinulak niya ang mouse at pinaslide sa screen ng layout. Natahimik ang buong department. Yun lang ang unang lumabas kay Archer. Tinitigan nito ang screen. Pagkatapos tumingin sa kanya. Simple but confident. You use negative space effectively. Who taught you that? Self-study lang, sir. Sagot ni Janice at medyo nangingiti na. I like it. Use this direction for the final version. Lumingon si Archer kay Lara. Good work as well, Lara. But we'll move forward with Miss De Leon's layout. Of course, sir. Kinagabihan, nasa office pa rin siya kahit uwian na. Biglang bumukas ang pinto. Working late again? Boses yun ni Archer. Napalingon siya dito. Sir, oo, kailangan ko lang tapusin tong final draft para bukas. You're too dedicated. Di ko inaasahan na ganito ka kasipag. Kailangan po sir, first few weeks pa lang, dapat magpakitang gilas. Tumango naman na si Archer habang nakatayo sa tabi niya at isinandal ang isang kamay sa mesa. You remind me of your brother before. Halos matigilan si Janice. Ha? Ano po? Sorry. I meant, you remind me of one of my former employees. Ganun din kasipag. Ngumiti siya dito. Ganun po ba? Tumango naman si Archer. Anyway, do not overwork yourself. Go home. You've done enough for today. Pagkaalis nito, halos di makagalaw si Janice. Kinapa niya ang cellphone sa bag at mabilis na tinawagan ng misteryosong babae.
Ma'am, may bago ako nalaman. Go on. Tingin ko may file si Archer tungkol sa mga lumang empleyado niya. Posibleng may connection sa nangyari kay Kuya Aaron. Good. That's what we're looking for. Find out where he keeps those files. Digital or physical, I don't care. Just get me the data. Ma'am, hindi ganun kadali. Wala akong access sa private folders niya and besides, nagiging close na kami. Para mabuting tao naman siya. Mabuting tao? Umalingaw-ngawang halakhak sa kabilang linya. He ruined your brother, Miss Reyes. Don't forget that. I'm just saying baka may ibang paliwanag. Listen, you're not there to understand him. You're there to destroy him. Get me something useful before the end of the week. Napayuko si Janice, kinagat ang sariling labi. Yes, ma'am. Kinabukasan, dinala siya ni Archer sa private office nito para ipakita ang bagong layout. Come in. Sabi ni Archer habang abala sa laptop. Close the door. Sir, here's the revised layout you asked for. Tumango si Archer sa kanya. Let's take a look. Lumapit siya sa likod nito at pinakita ang file. Habang nakayuko sila pareho sa screen, naamoy niya ang pabango ni Archer. Looks good. I like this color choice. Thank you, sir. Sit down for a while. I want your opinion about something. Umupo naman agad siya. Sure po. Have you ever worked with corporate scandals before? You may issue sa management or reputation? Nagulat siya. Bakit po? Tumitig ito sa kanya. May rumor na kumakalat online. Someone's trying to link our company to an old lawsuit. It's nonsense. But I want to make sure it doesn't blow up. Lawsuit? Nanlamig si Janice. Yes. Some ex-employee accused me of mishandling funds. Total fabrication. I'm guessing someone's trying to ruin me. Sino pong gagawa nun? I don't know. But whoever it is, they're going to regret it. Natahimik siya at halos di makatingin. Janice, you okay? Tawag ni Archer sa kanya. Opo sir. Medyo napagod lang siguro ako. You should rest. You're working too hard. Lalong naging abala si Janice sa trabaho. Hindi lang dahil gusto niya mapansin ni Archer, kundi dahil alam niyang kailangan niyang makakuha ng impormasyon, kahit pa ayaw ng konsensya niya. Nag-aayos siya ng mga files sa shared drive ng department nang napansin niya ang isang folder na may label na Confidential Internal Audit. Hindi ito dapat bukas sa ordinaryong staff. Pero dahil nakalogin sa admin account si Archer kanina at naiwan ito ang system, pansamantalang open ang access. Okay, Janice, don't do it. Mahinang sabi niya sa sarili. Pero ilang segundo lang, kinlik niya pa rin. Lumabas ang dokumento sa isang financial reports, project proposals, at isang file na nakapangalan sa isang lumang kumpanya. Wait, parang narinig ko na to ah. Bulong niya. Binuksan ng PDF. Nakasulat doon na si Archer ang personal sponsor ng foundation na yon. Pero may note sa gilid ng report. Pending investigation due to fund discrepancy. Napatakip siya ng bibig. Oh my God! Habang binabasa niya, nalaman niyang ilang taon na palang may issue si Archer tungkol sa pondo sa isang charity project na hindi natuloy. Isang scholarship program para sa mga kabataan. Ayon sa report, nawawala raw ang malaking bahagi ng donasyon. Sa gitna ng pagbabasa niya, biglang bumukas ang pinto ng office. Janice? Boses si ni Archer. Halos mapatalon siya sa gulat. Mabilis niyang kinlose ang file at nagkunwaring nag-aayos ng folder. Sir, sorry. Nag-update lang ako ng design assets. Tumingin si Archer sa monitor pero hindi na nagtanong. Okay, just make sure you're not overworking again. Ngumiti siya ng pilit. Yes, sir. Pag-alis nito, agad niya sinara ang laptop. Mabilis na pinulot ang bag at umalis ng opisina. Habang naglalakad sa hallway, halos marinig niya ang tibok ng puso. Pagdating sa labas, agad niyang tinawagan ng misteryosong babae. Ma'am, I think I found something. I'm listening. May file tungkol sa Soltera Foundation. May pending investigation dahil sa nawawalang funds. Si Archer mismo ang sponsor. If this leaks, sigurado malaking issue to. Sandaling natahimik ang kabilang linya.
bago marinig ang mahinang tawa. Excellent. That's the kind of information I need. Send me the file. Wag muna, ma'am. Di pa ako sigurado sa details. Baka confidential lang sa accounting. Hindi naman ibig sabihin guilty siya. Miss Reyes, stop making excuses. You're not there to protect him. Pero ma'am, hindi naman siya kriminal eh. He destroyed your brother's life. You think his career matters? Natahimik siya. Napatingin sa kalsada habang hawak ang cellphone. Ma'am, hindi ko lang alam kung tama pa tong ginagawa ko. Then let me remind you, kapag di mo pinadala ang file ngayong gabi, ako mismo magpapadala ng picture mo kay Archer. Let's see how long you'll last in his company once he finds out who you are. Ma'am, please. 2 hours, Miss Reyes. Habang naglalakad pa uwi, binuksan niya ulit ang phone at tinitigan ang file na kinopya niya kanina. Nasa loob ito ng drive at handa niyang ipadala, pero hindi niya magawa. Tahimik lang si Archer buong umaga. Busy ito nakaharap sa laptop. Pero pansin niyang parang pagod ang mukha nito. Sir, okay lang po kayo? Tumigil si Archer sa pagtatype. Yeah, just something came up. May journalist na nag-message sa akin tungkol sa Soltera Foundation. Halos mapatigil siya sa paghinga. Journalist? Yeah, old issue. Alam ko may gusto maglabas ng fake story tungkol sa nawawalang funds. I already cleared that years ago, pero syempre, people love drama. Fake story? I funded that project myself. The money was redirected to rebuild the school after the typhoon. The documents got messy, pero may records kami. I just hate that people assume the worst. Natahimik si Janice habang tinititigan lang ito. Sir, you don't have to explain yourself. Thanks, but I appreciate you asked. Pag-alis nito, halos manginig si Janice. Kinuha niya agad ang cellphone at nag-type ng message. Ma'am, huwag niyo na hintayin. Hindi ko ipapadala ang file. Hindi ko kayang sirain ng taong hindi pa napapatunayang masama. Ilang segundo lang nag-reply ang babae. You'll regret that, Miss Reyes. Remember, I warned you. Pinatay ni Janice ang cellphone. Huminga siya ng malalim at tumingin sa salamin ng CR. Okay, Janice. Wala nang atrasan. Kung gusto mo talaga malaman na totoo, harapin mo to. Hanapin mo mismo. Hindi yung gagamitin ka lang. Kinabukasan, tila nagbago ang ihip ng hangin sa buong opisina. Pagpasok pala ni Janice, ramdam niya ang tensyon. Ang mga mata ng tao ay nakatuon sa kanya, pero agad ding umiwas kapag tumingin siya pabalik. Umupo siya at binuksan ang laptop. Pag-login niya, sumambulat sa screen ng notification ng mga email na may subject line na Issue with Mr. Guevara. Binasa niya ito. Isa itong news article na headline pa lang halos bumaliktad na ang sikmura niya. CEO Archer Guevara involved in affair scandal with married business partner's wife. Nabasa niya ang pangalan ni Archer. Pati ang lumang larawan nito kasama ang isang babae sa charity event. May caption pa na, Sources say the affair started during the Soltera Foundation project. Bago pa siya makapag-react, lumapit si Lara na may hawak ng kape. Basa mo na? Oo. Sabi ko na nga ba eh. Alam mo ba tumawag daw yung board kanina umaga? Laking gulo nito. Ang daming sponsors na umatras. Napakuyom si Janice ng kamao sa ilalim ng mesa. Saan galing tong balita? Di ko alam, pero ang bilis kumalat. May nagsabing internal source daw ang pinanggalingan. Natigilan si Janice. Agad niyang binuksan ang email app. Habang nagsiscroll, napansin niya ang isang message sa sent folder. Nang makita niya kung kanino napunta, parang may humigop na dugo sa mukha niya. No. Hindi pwede to. Dapat kay Archer niya ipapadala ang update tungkol sa project file. Pero dahil mabilis niya na-type kagabi at nag-autofill ang email address, napadala niya ito sa lumang thread nila ng client. At kasama sa file na yon ang report tungkol sa Soltera Foundation at ang personal note ni Archer tungkol sa babaeng partner sa proyekto. Oh my God! Tumakbo siya bigla habang nanginginig ang kamay. Tumakbo siya papuntang CR. Binuksan ang gripo, binasa ang mukha niya ng malamig na tubig. Hindi niya sinasadyang ipasa ang file pero sa isang iglap, ginamit yun ng client laban kay Archer.
Pagbalik niya sa mesa, nakita niyang galing na si Archer sa board meeting. Pumasok ito sa opisina at sinundan ng 3 manager. Ilang minuto pa tinawag siya ng secretary. Miss De Leon, pinapatawag ka ni Sir Archer. Halos hindi siya makagalaw. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad papunta sa glass office. Pagpasok niya, nandun si Archer at nakaupo rin. Pero matalim ang tingin nito. Sit down. Tahimik lang siyang umupo. You've seen the news? Yes, sir. Someone leaked my old correspondence, including private notes, that no one should have had access to. Ikaw ang huling may hawak ng file na yun, right? Sir, hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Tumayo ito at mabigat ang hakbang palapit sa kanya. Then how did it end up in the hands of a reporter? How did a private message from my inbox end up online within hours of your access? Sir, I swear hindi ko talaga alam na. Binuksan mo ang file na confidential, Miss De Leon. Yun palang paglabag na sa patakaran. Pero ngayon, inaakusahan ako ng pakikipagrelasyon at maling paggamit ng pondo ng charity dahil sa impormasyong nasa internal files ko lang. Nanginginig ang boses niyang sumagot. Pakiusap, sir, hayaan niyo naman ako magpaliwanag. Nililinis ko lang yung mga folder kagabi. Nagpadala ako ng email sa inyo pero baka nagkamali ako ng address. Hindi ko alam na. Kaya mo sinasabi aksidente lang yon? Opo, sir. Hindi ko gagawin yun ng ganon. I want to believe that. I really do. But you have to understand that right now. The whole company's name is on the line. I'm being called to a press conference this afternoon. Pinisil ni Janice ang palad niya. Sir, I'll fix this. Please, let me help you to clear your name. You've done enough. Tumalikod si Archer at tumingin sa labas ng bintana. Go home for now, Miss De Leon. HR will contact you. Sir, gusto pa sana niyang magsalita, pero tumingin lang ito sa kanya. Paglabas ng opisina, halos maduling siya sa mga taong nagbubulungan. Tinawagan niya agad ang kliyente na makapasok siya ng elevator. Anong ginawa mo? Halos pasigaw niyang tanong. Relax ka lang, Miss Reyes. Ginamit ko lang pinadala mo sa akin. Dapat malaman ng mundo kung sino talaga si Archer Guevara. Walang karapatan kang gamitin yon. Private yon. You made your choice the moment you sent that email. Don't play innocent now. Hindi ko sinasadya, hindi ko ginusto to. Then, deal with the consequences. Remember, you're part of this now. Pinutol ng babae ang tawag. Naiwan si Janice sa loob ng elevator at doon tuluyang bumagsak ang luha sa pisngi niya. Paano ko babawiin to? Paano ko aayusin to kay Archer? Hapon na nang tuluyang magpasya si Janice na harapin si Archer. Ilang beses niyang sinubukan mag-type ng message pero binubura niya rin. Sa huli, naglakad na lang siya papunta sa opisina nito. Sir, can I talk to you? Tumingin si Archer sa kanya ng seryoso. Close the door. Sir, gusto ko lang po sanang aminin ng totoo. Hindi lang po yung email ang problema kasi sir, may mas malalim pa. Go on. May isang tao po na tumawag sa akin bago ako nag-apply dito. Sinabi niyang gusto niyang pabagsakin kayo. Na kailangan ko pumasok sa kumpanya niyo, magtrabaho sa inyo at kunin yung mga impormasyon na makakasira sa inyo. Sinabi niyang babayaran niya ako. Sir, tinanggap ko yung pera. Wala rin kasi akong choice sa mga panahong yun. May personal problem din ako sa pera. At isa pa, alam din ng tumawag sa akin yung nangyari sa kuya ko. Kaya pumayag ako. Dahil iniisip na baka makaganti din ako. Pero sir, hindi ko po tinuloy. Noong nakilala ko kayo, noong nakita ko paano kayo magtrabaho, nawala ho yung galit ko. Nakonsensya ho ako. Kaya hindi ko na sinasagot yung mga tawag ng taong yun eh. Pero aksidente ko na send sa kanya yung file. Dapat sa inyo ko ipapadala eh. Pero nagkamali ako ng email. Sa kanya ko na ipadala yung dapat sa inyo. So the leak came from you? Yes sir, pero hindi ko naman po talaga sinasadya yun. Hindi ko rin gustong masira kayo. I was trying to fix it, I swear, pero huli na. At di mo sinabi agad? Natakot ho ako. Kasi alam kong kasalanan ko lahat. Who is this person? Yung client mo? Hindi ko po alam yung pangalan niya. Never siya nagpakilala. Lagi lang siyang tumatawag gamit ang unknown number. Pero sigurado ako may galit siya sa inyo. Kasi una pa lang, alam niya lahat pati tungkol sa kuya ko. Your brother? Yes sir. Si Aaron Reyes. Siya yung dating designer dito. Umayos na upo si Archer. Matagal ko nang alaman tungkol dyan.
Parang nahulog ang balikat ni Janice. Sir? Matagal ko na alam kung sino ka. Nung una pa lang, nung nakita ko yung resume mo. Alam ko may connection ka kay Aaron. Di ko lang sinabi dahil gusto ko malaman kung ba't ka talaga nag-apply dito. So hindi ko kayo galit? Umiling si Archer. Hindi ako galit, Janice. Pero nakita kong totoo ka nagtatrabaho. I gave you a chance. Alam ko may rason kung ba't mo ito ginawa. Sir, hindi ko po kayo niloloko para lang sa pera. Naniwala ako sa sinabi nila na kayo yung dahilan kung ba't nasira ang buhay ng kuya ko. Pero habang tumatagal, hindi ko makita kung paano kayo magiging ganon. Dahil sa isang pagkakamali ko nangyari pa rin. Nagtagal ang katahimikan. Ramdam ni Janice ang kabog ng dibdib niya. Janice, I appreciate your honesty. Late na pero at least sinabi mo. Sir, I'll take full responsibility. Kung gusto niyo akong tanggalin, okay lang. Basta gusto ko lang linawin na hindi ko kayo ginustong saktan. I'm not going to fire you. Gusto ko lang marinig mula sa'yo ang totoo. And now I have. Pero sir, I've been in this business long enough para malaman na may mga taong kayang manira para sa pera o galit. Pero bihira yung umaamin. Nangingilid na ang luha ni Janice. Sir, hindi ko po alam kung paano ako babawi. Simulan mo sa pagiging totoo. At kung may natitirang impormasyon pa sa taong yun, sabihin mo sa akin. Yes, sir. Isa pa, Janice. Alam mo bang hindi totoo yung kwento ng kuya mo? Sir? Hindi ko siya tinanggal dahil gusto ko siyang sirain. Tinanggal ko siya dahil nahuli namin siya nagbebenta ng confidential design draft sa competitor. May proof kami at aminado siya sa akin privately. Pero pinakiusapan niya ako wag ipaalam sa media o sa pulis. Kaya pinalabas naming simpleng termination lang. Bumigat ang katawan ni Janice at hindi siya makapagsalita. Janice, gusto ko malaman mo ang lahat ng yan. Ayoko mabuhay kasi galit dahil sa kasinungalingan. Alam kong gusto mo lang protektahan ang kapatid mo. Pero hindi mo kailangan sirain ang sarili mo para sa kanya. Hindi niya napigilan ang pagdaloy ng luha. Sir, I'm so sorry. Hindi ko alam. Naniwala ako sa kanya kasi akala ko siya yung biktima. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang mahalaga natuto ka. And for what it's worth, I don't hate you, Janice. Thank you, sir. Hindi ko po kayo makakalimutan. Just do better. Huwag mo nang hayaang gamitin ka ulit ng kahit sino. Tumango si Janice at marahang pinahid ang kanyang luha. Yes, sir. Hindi na po mauulit. Pagkalipas ng ilang araw, tila unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng opisina. Pero para kay Janice, hindi na siya ang dating Janice na nagtatago sa ilalim ng pekeng apelyido. Sa bawat araw na dumaraan, mas lalo niya nakikita kung anong klaseng tao si Archer. At doon nagsimulang gumulo ang puso niya. Pinatawag siya ni Archer sa office. Sir, ito na po yung revised layout na pinagawa niyo. Good job. Pero may iba akong gustong pag-usapan. About what, sir? About the person who contacted you. Akala ko po tapos na yun. Hindi pa. Pinaimbestigahan ko na. Pero may interesting na lumabas. Lumapit si Archer sa mesa at pinindot ang isang file sa computer. Lumabas ang report mula sa private investigator. The number that called you was registered under a fake company name. Yung voice analysis? It is accurate. Babae. Totoong babae po? Halos hindi makapaniwala si Janice. Yes. Ibang boses, but still babae. Ginamit niya ang voice modulator. Matagal ko na hinala to, pero gusto ko makasiguro. Pero sino naman pong gagawa nun? Wala naman ako alam na babaeng may galit sa inyo. Maraming posibleng dahilan. Pwedeng dating empleyado o competitor, pero isa lang ang sigurado ko. Alam niyang konektado ka kay Aaron. Hindi aksidente na ikaw ang pinili. Oh sir, sorry talaga. Kung alam ko lang na ganito kalalim to, sana di ko na tinanggap yung offer. Wala kang dapat ihingi na sorry. Naging biktima ka rin. Ang importante ngayon mahanap natin kung sino siya. Paano po natin sisimulan? Gusto kong tumulong ka sa research. Baka may pattern ka mapansin. I'll trust you with this. You trust me that much, sir? Yes. Alam ko sincere ka. Besides, I think you owe it to yourself to know the truth. Bahagyang napangiti si Janice. Okay sir, I will help po. Simula nun madalas na silang magkasabay sa overtime. Magkatuwang silang nagre-review ng mga file,
Sabay kumakain ng take-out at kung minsan, magkasabay ding umuwi kapag masyado ng gabi. Sir, may napansin ho ako. May mga lumang email thread na parang pinadala galing sa loob ng kumpanya. Baka may insider. Good catch. Forward mo yun sa akin. Napapansin ni Janice kung paano ngumiti si Archer kapag seryoso sa ginagawa nito o kung paano ito nagiging kalmado kahit under pressure. Hindi niya napigilang humanga. Sir, paano niyo nagagawang hindi magalit kahit ganito klaseng issue ang lumalabas sa inyo? Tunin na siguro. Mas nakakapagod kapag galit. Mas gusto kong ayusin kapag nakakaramdam na ako ng pressure. I will handle it quietly. Kaysa makapag-away. I wish ganun din ako. Hindi mo kailangan pilitin. Time teaches you that. At ikaw mabilis kang matuto. Parang biglang uminit ang pisngi ni Janice. Pinaglaruan niya ang stirrer ng kape para lang makaiwas sa tingin. Baka sinasabi niyo lang yan ngayon, sir. No. You've grown since your first day. Kasi po takot ako nun sa inyo. At ngayon? Ngayon hindi na. Pero baka delikado din yun. Habang lumalalim ang investigasyon, mas lumalalim din ang koneksyon nilang dalawa. Pagkatapos ng isang mahabang araw sa opisina, inalok siya ni Archer na sabay silang kumain sa labas. You've been working non-stop for days. Dinner's on me. Talaga, sir? Libre? Baka naman budget meal lang yan, ha? Hindi naman ako ganun kasimple, no? Sabay silang lumabas ng gusali. Habang naglalakad sa parking area, napansin niya nakangiti lang si Archer. Iba ito sa usual na seryosong aura nito sa opisina. Pagdating nila sa restaurant, agad niyang naramdaman ng social na ambience. Sir, baka naman sobrang mahal dito, ah. Stop calling me sir. Archer na lang. Nasa labas na tayo. Wala tayo sa opisina. Okay, Archer. Pero huwag kayong magalit kung mag-order ako ng mahal, ha? Go ahead. You deserve it. Habang kumakain sila, napansin ni Janice kung gaano kasimple magkwento si Archer kapag hindi tungkol sa trabaho. Hindi niya akalaing may sense of humor pala ito. So, nung college ka, mahihain ka talaga? Oo. As in, kapag tinatawag ako sa harap, parang gusto ko mag-evaporate. Hindi halata. Ngayon nga, confident ka na masyado. Confident? Ako? Hindi naman. Kinakabahan pa rin ho ako tuwing tinititigan niyo ako sa meeting. Ngumiti si Archer at napailing. You're funny. Hindi ho ako nagjo-joke, no? Matapos ang dinner, inalok siya ni Archer na ihatid pa uwi. Late na rin, baka delikado. Hindi na po, kaya ko na to. Jeep lang naman ang sakayan ko eh. Please, let me drive you home. Wala na siyang nagawa, kundi pumayag na lang. Ramdam ni Janice ang bahagyang awkwardness nang nasa loob na sila ng sasakyan. Lalo na't hindi siya sanay sa ganitong klaseng sitwasyon kasama ang boss niya. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Archer ang radyo. Alam mo, Janice, you've been different lately. Mas naging open ka. Masama po ba yun? Hindi, actually, I like it. Doon siya napayuko at napangiti ng hindi sinasadya. Hindi niya alam kung dahil sa sinabi ni Archer o dahil sa paraan ng pagkakasabi nito. Pero bago pa siya makasagot, bigla siyang napaubo. Mabilis siyang kumuha ng tubig sa cup holder, ngunit mali ang nakuha niya. Pagkapihit ng bote, diretsong nilagok niya ito at agad siyang napatigil. Nanlaki ang mata niya bago pa sumirit ang inumin sa kanyang ilong. Oh my God! Archer, tubig ba to? Nagulat si Archer pero na makitang nagtatakip ng ilong si Janice habang umuusok pa ang bibig niya sa carbonation, napahalakhak ito. Sorry. Akala ko alam mong beer yan. Beer? Diyos ko, kaya pala ang pait. Patuloy lang sa pagtawa si Archer at halos hindi na makapagsalita. Hindi nakakatawa ang hapdi sa ilong. Parang may fireworks sa loob. Halos mapahawak sa tiyan si Archer kakatawa. I'm sorry. I swear, I thought you knew it was beer. Nasa cup holder kasi yan kanina pa. Di sana nilagyan mo ng label. Akala ko tubig. Sino ba naglalagay ng beer sa transparent bottle? Someone who doesn't expect his employee to drink it. Sagot ni Archer sabay tawa ulit. Abala si Janice sa pag-aayos ng layout ng kanyang presentation nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Archer. Napatingin siya at napahinto sa pagtatype
Nang makita ang isang babaeng pumasok. Matangkad, elegante at napansin niya ang suot itong mamahaling heels. Archer, we need to talk. Malamig ngunit matatag ang boses ng babae. Agad na tumayo si Archer mula sa swivel chair nito. Margot, not here. Napakunot ang noon ni Janice. Margot? Siya ba yung ex-fiancé nito? Aniya sa sarili. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa, ngunit hindi maikukubli ang pagtaas ng tono ng dalawa kung mag-usap. Hindi ako aalis hanggat di tayo nag-uusap. You can't just walk away from everything like that like it never happened. Napapraning na wika ni Margot. Margot, please, this is not the place. Tama ka. Hindi ito ang lugar. Pero wala ka ring panahon kahit kailan, di ba? Dahil dito, tumindi ang tensyon sa paligid. Napahinto ang ibang empleyado. Lumapit si Archer at hinawakan ang braso ni Margot. Enough. Let's talk outside. Bago sila makalabas, tumingin si Margot kay Janice. Nagtagal ang tingin nito mula ulo hanggang paa niya. Who's she? My employee. Employee, huh? You've changed, Archer. Pagkatapos nitong sabihin yon, umalis silang dalawa at naiwan si Janice. Hawak pa rin ang mouse at napatulala. Employee. Right. Ano nga bang ina-expect mo, Janice? Mahina niyang bulong sa sarili. Sabay ngiti na puno ng panghihinayang. Nasa labas siya ng building para bumili ng kape. Nang may nakita siyang pamilyar na figura sa tapat na cafe. Nakasuot ng sunglasses si Margot at itim na damit. Ngunit ang mas nakakagulat, may kasama itong lalaki. Halos mabitawan ni Janice ang kanyang kape na makita kung sino. Kuya? Kuya? Mahina niyang bulong. Mabilis siyang nagkublis sa likod ng poste at pinagmasdan ng dalawa. Mainit ang usapan nila. Mukhang galit si Aaron, habang si Margot kalmado lang. Maya-maya tumalikod na si Margot upang umalis. Ngunit hindi niya mapigilan ang sariling umiksena. Margot! Pareho silang napalingon. Janice. Gulat na sabi ng kuya niya. Pwede bang malaman ko ano meron dito? Kuya, ba't mo siya kilala? Ngumiti si Margot ng tipid pero may talim. Small world, ha? So di mo pa sinasabi sa kanya. Nagkatinginan ang magkapatid. Margot, wag mo. Aaron and I were together. Kalmadong sabi ni Margot, ngunit ramdamang diin sa bawat salita nito. Ano? Paano nangyari yon? Matagal na yon. Janice, please wag ka na makialam. Kuya, anong connection niyo? Anong kinalaman mo sa kanya? Ngumiti si Margot at bahagyang tumawa. You really want to know? Fine. Lumapit sa kanya ang babae. Ako ang nag-hire sa'yo. Ano? Yes. Ako yung client mo. Naalala mo yung voice sa phone? That's me. Surprise. No. That's impossible. Ba't mo ito ginawa? Simple. Archer destroyed me. I lost everything because of him. Kaya nang malaman kong kapatid mo si Aaron, perfect timing. Dalawa kaming may dahilan para gantihan siya. Tumingin si Janice kay Aaron at umaasang magsisinungaling to. Ngunit nanahimik lang ang kuya niya at di makatingin sa kanya. Kuya, totoo ba? Janice, gusto ko lang makabawi kay Archer. Sinira niya ang buhay ko. Hindi niya nga sinira, kuya eh. Ikaw may kasalanan. Alam ko ang totoo dahil sinabi sa kanya Archer yon. Hindi niya na napigilang mapasigaw. Bahagyang napatigil si Margot at nakataas ang kilay. Oh, so alam mo na pala. Wow, Archer moves fast. Hindi siya katulad ng iniisip niyo. At hindi ko papayagan na gamitin niyo ako ulit para sirain siya. Masama bang gustong makaganti? He humiliated me, he left me. Baka kasi deserve mo rin. Diba? Ginamit mo ako? Ginamit mo pamilya ko para lang sa sarili mong galit? Janice, tama na. Ngunit hindi siya tumigil. No, kuya. Tapos na to. Kahit kailan hindi ako magiging kasabwat niyo. Tumahimik si Margot sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ngumiti ng mapait. Sayang ka. Kala ko matalino ka. Pero dahil alam mo na sa tingin mo ba makakaalis ka dito? Bigla siyang hinila ni Margot. Bago pa siya mahawakan ito, sinipa niya ang tuhod nito. Hindi agad nakapag-react ang kuya niya sa nangyari. Napaurong si Margot sa sakit ng tuhod. Matapos siyang sipain ni Janice.
Napahawak ito doon. Si Aaron naman mabilis na lumapit sa babae. Janice, ano bang ginagawa mo? Kuya, hindi mo ba nakita? Hinila niya ako. She was trying to hurt me. Ngumiti si Margot ng malamig at mapanlin lang. Ako ang nananakit? Look at her. Archer trained her well na mahilig gumawa na eksena. Biglang may boses na sumabat mula sa likuran. What's going on here? Sabay silang napalingon. Nakatayo sa pintuan ng cafe si Archer. Archer, sabi ni Margot na biglang nagbago ang tono. She attacked me out of nowhere. I just wanted to talk to her brother, pero bigla niya akong sinaktan. Hindi totoo yan. Sir, nagsisinungaling siya. Siya ang dahilan kung ba't ako nakapasok sa kumpanya mo. Siya yung client na nag-hire sa akin para sirain ka. Janice, huwag mong gawing mas malala. Sabat ni Aaron. Kuya, sabihin mo nga kay Archer kung sino talaga si Margot? Tumingin si Archer kay Aaron. Aaron, is that true? Natahimik si Aaron at kita sa mukha nito ang kaba, pawis at pagkabalisa. Habang si Margot naman pilit maging kalmado, habang hawak ang braso ni Aaron na parang pinipigilan itong magsalita. Archer, please don't listen to her. You know me better than that. I would never do something like that. She's trying to twist things. Stop it, Margot. Mahinang sabi ni Aaron. Napalingon si Margot sa katabing binata. What did you say? It's true. Sagot ni Aaron at huminga ng malalim. She's the one who hired Janice. Ginamit niya rin ako para makakuha ng impormasyon sa loob ng Guevara Designs. Biglang napaatras si Margot. Aaron, are you out of your mind? You're turning against me after everything? Tama na, Margot. Napagod na ako kakapanira sa ibang tao. Ikaw rin na nakinabang sa mga planong to. Tapos ngayon nililinis mo ang pangalan mo? Don't play the hero, Aaron. Margot, tama na. Putol ni Janice. Lumapit siya at hinarap ito ng derechahan. You've done enough damage. Tiningnan siya ni Margot ng masama. You think you've won, huh? Akala mo dahil nakakuha ka ng simpatya ni Archer, safe ka na? Hindi ka naiba sa akin, Janice. Ginamit mo rin siya. Don't pretend you're innocent. Margot, leave her out of this. Why? She played a part too. If you're going to judge me, then judge her as well. I already know everything. At ang kaibahan ni Janice sa'yo, she owned up to her mistakes. You never did. Natahimik si Margot. Kitang-kita ang pagbabago sa mukha nito. You knew. You knew all along and still. Tumigil ito at pinunasan ng luha na ayaw nitong ipakita sa kanila. You really changed, Archer. Maybe. Or maybe I just learned who you really are. Biglang humakbang paalis si Margot pero pinigilan nito ni Janice sa braso. Hindi ka pa pwedeng umalis. Dapat managot ka sa ginawa mo. Bitiwan mo ko. Bitiwan mo ko! Sigaw ni Margot at pilit na kumakawala. No! Hindi na ako yung dating takot at tanga na babae na ginamit mo. Kung talaga may natira ka pang konsensya sa sarili mo, aminin mo na lahat. You think this ends here? Hindi niyo ako kilala. Lumapit si Archer at mahinahon nagsalita. You're right, Margot. Hindi namin kailangan. Pero kilala ka ng mga abogado ko. What do you mean? Nauna na ako magsampa ng kaso sa lahat ng sangkot sa pag-leak ng confidential files. And guess what? Isa ka sa listahan. Halos mawala ng kulay ang mukha ni Margot. You wouldn't dare. Try me. Matapos ang insidenteng yon, tuluyang bumagsak ang mundo ni Margot. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang balita sa loob ng kumpanya tungkol sa investigasyong pinangunahan ni Archer. Lumabas sa mga dokumentong isinumite ng abogado ni Margot. Nakasali nga ito sa pag-hire kay Janice bilang espiya. Pati na rin ang ilang confidential leaks na muntik na makasira sa pangalan ng kumpanya. Dahil sa bigat na ebidensya, pinatawag siya ng korte. Naging laman ng mga business columns ang pangalan ni Margot. At sa unang pagkakataon, nakita ni Janice kung gaano kalamig tumingin si Archer habang pinapanood ang dating kasintahan na dahan-dahang nawawala ng kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, parang unti-unting bumalik ang katahimikan sa opisina, lalo na sina Janice at Archer. Hindi na rin sila halos nagkikibuan.
Naintindihan ni Janice kung bakit. Alam niyang nasaktan din si Archer. Marahil dahil pati siya, naging bahagi ng panlilin lang. Kaya kahit gusto niyang humingi ng tawad, pinili niya na lang maging tahimik. Matapos ang ilang linggong tahimik na araw ng trabaho, nagyaya ang mga katrabaho niya. Janice, sama ka naman sa amin. Kahit ngayon lang. You need a break. Sabi ni Lian, ang kaibigan niya sa marketing. Hindi na siya nag-isip at pumayag. Pagdating nila sa club, agad silang sinalubong ng malakas na tugtog na halos yumanig sa sahig. Sa una naiilang pa si Janice. Hindi naman siya talaga mahilig sa ganitong lugar. Pero ngayong gabi gusto niyang kalimutan lahat. Sa una wine lang, tapos cocktail, hanggang sa hindi niya napansin kung ilan na. Janice, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Lian. Ngumiti siya at namumungay ang mga mata. I'm fine. I'm great actually. Alam mo, matagal ko nang gustong maramdaman to eh. Yung wala na akong iniisip. Bago pa makasagot si Lian, tumayo si Janice at sumabay sa sayawan ng mga tao sa dance floor. Nawala na siya sa sarili. Sinasayawan niya na kahit sinong lalapit. Janice! Tawag ni Lian pero hindi siya nakikinig. Hanggang sa maramdaman niyang bumagal ang paligid. Parang may aninong humarang sa ilaw. Nakita niya si Archer na nakatayo ilang metro ang layo. Malamig ang tingin nitong tumingin sa kanya. Biglang tumigil ang musika sa pandinig niya, kahit patuloy pa rin itong naririnig sa paligid. Nakaramdam siya ng kaba at parang nawala ang pagiging lasing niya. Sir Archer, ang katrabaho ni Janice, nagkatinginan at mukhang natakot sa presensya ng kanilang boss. Let's go. Sir, outside. Now. Napalunok si Janice. Hinawakan siya ni Archer sa braso ng mariin para hindi siya tumutol. Paglabas nila sa club, tumigil si Archer sa tabi ng kotse nito at tinignan siya ng diretsyo. Is this how you deal with your problems? Malamig ditong tanong. Hindi siya nakasagot agad. I just want to forget for a while. Wala naman akong ginagawang masama. Mahinahon niyang tugon. Wala. You were dancing with strangers, drunk in a place like that. Paano kung may nangyari sa'yo? You don't have to care, sir. I may be angry, Janice. But that doesn't mean I don't care. Bakit hindi ka na nakipag-usap sa akin? Because I didn't know how to separate what I feel from what's right. I needed time. Naramdaman niyang bumigat ang dibdib niya dahil sa mga salitang hindi niya alam kung paano tatanggapin. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil si Archer at tumingin sa kanya. Let's go. Iuwi na kita. Wala na siya nagawa kundi tumango. Tahimik ang buong biyahe. Nakatingin lang si Janice sa labas ng bintana. Habang si Archer seryosong nagmamaneho. Pareho silang walang imik sa mga oras na yon. Habang lumilipas ang mga minuto, hindi na napigilan ni Janice ang pangingilid ng luha. Pinilit niyang pigilan pero kusa itong tumulo. Mabilis niyang pinunasan yon, umaasang hindi mapapansin ni Archer. Ngunit nahuli siya nito. Janice, are you crying? Mahinahon na sabi ni Archer habang patuloy na nagmamaneho. Umiling siya agad kahit halata naman. Hindi sir, allergies lang to. Janice, you don't have to lie. Napapikit siya at huminga ng malalim. Di ko naman sinasadya. Naiyak lang kasi ako. Minsan hindi ko maintindihan, sir. Hindi ko maintindihan kung ba't bigla ka naging malamig. Akala ko okay na tayo. Akala ko friends na ulit. Tapos bigla mo na lang ako iniwasan. Alam kong kasalanan ko din. Alam kong wala akong karapatang magreklamo. Pero siguro umaasa lang ako. Akala ko may patutunguhan yung kung ano man to. Janice. Forget it, sir. Lasing lang ako. Di mo naman kailangan seryosohin. Okay lang ako, promise. Ngunit na huminto ang kotse sa harap ng boarding house niya. Hindi agad ito nagsalita. Janice, look at me. Dahan-dahan siyang lumingon sa binata. Bago pa siya makapagsalita, marahang hinawakan ni Archer ang kamay niya. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang iwanan ka at iwasan ka. I just didn't know how to handle things. I was trying to do what's right. Pero habang iniiwasan kita, mas lalo ako nahihirapan. I wasn't angry. I was confused. Because the truth is, I like you, Janice.
Parang huminto ang oras sa mga salitang yon. Sir, wag niyo nga ako niloloko. Hindi ako lasing, Janice. Ikaw ang lasing. Ang unfair mo, niloloko mo na nga ako, pinapatawa mo pa. Ngumiti si Archer sa kamarahang hinawakan ng balikat niya. I'm not joking. You've been through a lot, and I've seen how strong you are. I shouldn't have pushed you away. Hindi ka napigilan ng pagtulo muli ng kanyang luha. Pero ngayon may halong ginhawa na. Tagal kong inantay na marinig yan. Pero ayoko maging dahilan na magiging magulo ang buhay mo ulit. You're the one thing that made sense after everything, Janice. Mas gusto ko pang guluhin mo ang buhay ko. Bago pa siya makapagsalita, niyakap na siya ni Archer. Pagbitaw ni Archer, tiningnan siya nito na may ngiti sa labi. Now get some rest, bukas. We'll talk properly. And no more clubs. Halos hindi makapaniwala si Janice sa pagising niya. Para mabigat pa rin ang ulo niya. Marahil sa hangover ito at ng mga salitang binitawan ni Archer kagabi. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang sinabi ng lalaki. Napangiti siya habang nakahawak sa noo. Totoo ba yun? O baka naman nananaginip lang ako kasi lasing ako kagabi. Tahimik siyang pumasok sa elevator, bitbit ang kape at ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Uy, Janice! Tawag agad ni Lian na halos kiligin na sa upuan nito. Bakit parang ginawang flower shop yung table mo? Napahinto si Janice at nanlaki ang mga mata. Doon sa ibabaw ng mesa niya nakalatag ang napakaraming bulaklak at lahat ng tao sa opisina napapatingin. Hindi pa naman ako patay para may ganito ako karaming bulaklak. Baka secret admirer. Biro ni Lian, nagtawanan naman ang mga katrabaho niya. Ngunit bago pa siya makasagot, may lumapit na staff mula sa reception desk. Miss Janice, may card po dyan sa gitna. Sabi pa nito at iniabot ang maliit na envelope na kulay cream. Dahan-dahan niya yung binuksan. Sa loob may simpleng card na may naka-emboss na letter A. Binasa niya ang nakasulat at halos mapangiti siya na hindi sinasadya. Good morning, Janice. Sana mas maganda ang araw mo ngayon kaysa kagabi. From Archer. Galing kay Sir Archer? Maybe? Kabadong sagot niya at tinupi agad ang letter. Girl, hindi na maybe yan. Kung ganyan karaming bulaklak, sure na yan. Dumating si Archer mula sa kabilang hallway. Suot ito ang dark navy suit, maayos ang buhok, at may bahagyang ngiti sa labi. Lahat ng empleyado biglang natahimik, at halos marinig ni Janice ang kanyang sariling paghinga. Good morning, everyone. Good morning, Janice. Did you like the flowers? Sir, sobra. Pero ba't pa ang dami? Parang pamburol. Then at least, you know you're unforgettable. Natawa ang ilang office mates nila. Halos gusto na lang ni Janice na magtago sa ilalim ng mesa. Sir naman, nakakahiya oh. Nakatingin silang lahat. Let them. You've been hiding for too long, Janice. Maybe it's time for people to know you deserve better. And you deserve to be appreciated. Lalong lumakas ang bulungan sa paligid. Si Lian halos mapatili pero pinipigilan ng sarili. Pagkatapos na ilang saglit, nagsalita pa si Archer. See you later for lunch. Don't be late. Lunch? Sir, may meeting po ako. Already moved it. Pagkaalis nito, halos magwala sa kilig ang mga kasamahan niya. Oh my God, Janice, date yun as in date with the boss! Makalipas ang ilang buwan, naging opisyal na rin ang relasyon nilang dalawa. Hindi rin naman kasi siya pakipot kaya sinagot niya na rin to. Pero hindi rin naging madali. Simula nang malaman ng iba sa kumpanya tungkol sa kanila, di na nagbago ang tingin ng ilan kay Janice. May mga kasamahan siyang biglang naging sobrang bait at may mga nakangiti na halatang may halong panguuyam sa mga mata. Wow, Janice! Sabi ni Mina. Isa sa mga senior staff, isang umaga habang nasa pantry sila. Promotion na yan soon ha, alam mo na. May bibigay ni sir. Sure. Deserve mo naman siguro. In more ways than one. Napatigil si Janice at bahagyang natahimik ang paligid. Kitang-kita niyang mapanuyang ngiti nito bago tumalikod. Sa halip na sagutin, pinili niyang huminga ng malalim at umiwas. Hindi niya kailangang mang-away. Minsan naman, may isang manager na lumapit sa kanya matapos ang meeting.
Janice, baka pwede mong kausapin si Sir Archer tungkol sa project naming pending. Baka pwedeng unahin niyo muna. I think dapat dumaan sa tamang proseso yan. Hindi ako nakikialam sa mga desisyon niya pagdating sa trabaho. Napangiti naman ito pero may bahid ng sarkasmo. You sure about that? Yes po, very sure. Napansin niyang tila lalong lumalayo ang ilang kasamahan niya. May ilan pang tinanggalan siya na impormasyon tungkol sa mga proyekto. Sa halip na umalma, ginawa niya pa rin ang trabaho niya ng maayos. Pero ang mas masakit ang dumating ang araw ng promotion, hindi siya ang napili. Si Mina ang napromote. Tahimik lang si Janice nang marinig ang balita. Nakangiti siya habang pinapalakpakan ng lahat si Mina. Kahit ramdam niyang may bahagyang kirot sa dibdib. Alam niyang mas marami siyang ginawa. Mas malaki ang kontribusyon niya pero tinanggap niya pa rin yun. Nang malaman ni Archer, agad itong lumapit sa kanya sa opisina nito. Janice, I didn't know they passed you over. I can fix this. Wag na Archer, okay lang. Baka isipin nilang ginagamit ko yung posisyon mo. Ayoko naman nun. Pero hindi tama to. You worked hard for that. Hindi lahat ng tama makukuha agad. I can wait, besides, happy naman ako kung nasan ako. Napatitig sa kanya ang lalaki. Parang gusto pa nitong magsalita pero napigilan niya ito sa pamamagitan ng pagngiti. Seriously, I'm okay. Promise. Minsan sa mga tahimik na gabi habang sabay silang kumakain sa kondo ni Archer, hindi niya maiwasang mapaisip. Pinagmasdan niya ito habang abala sa laptop at nagtatype ng report. Archer, naisip mo ba kung hanggang saan to? What do you mean? Us. Yung relationship natin. May plano ka bang pakasalan ako someday? Natahimik si Archer saglit. Janice, I haven't really thought about marriage yet. Marami pa akong kailangang ayusin. Ayokong pumasok sa ganung commitment kung hindi pa ako handa. Ngumiti siya bagaman may bahagyang sakit sa loob. I understand. Hindi ko naman hinihingi na ngayon. Nagtanong lang ako. Hey, don't ever think I don't see a future with you, okay? I just want to make sure that when the time comes, you'll have the kind of life you deserve. Anito habang hawak ang kamay niya. 3 taon na ang lumipas mula na naging sila ni Archer. Maraming nagbago sa trabaho, sa buhay at sa kanila. Na-promote si Janice bilang Branch Operation Manager at inilipat sa bagong opisina sa Cebu Branch ng Guevara Designs. So una medyo mahirap para sa kanya lumayo kay Archer. Lalo na't sanay siyang makita ito araw-araw. Pero sa paglipas ng mga buwan, natutunan niya magtiwala sa relasyon nilang dumaan sa maraming pagsubok. Doon niya rin tuluyang natutong tanggapin na hindi lahat ng relasyon kailangan mauwi sa altar. Basta magkasama sila sapat na yun para sa kanya. Hanggang sa dumating ang kanyang kaarawan, masama ang gising ni Janice nung araw na yon. Sunod-sunod ang problema sa branch dahil may kulang sa delivery, nagka-error sa report, at tila lahat ng tao sabay-sabay na nagkakamali. Nang tawagan siya ni Archer para bumate, nairita pa siya. Happy birthday, Janice. Thanks. Ang gulo ng araw ko, Archer. Gusto ko na lang umuwi at matulog. Ganun ba? Well, I hope you still find something good in your day. Pagkatapos ng trabaho nang palabas na siya ng opisina, may staff na lumapit sa kanya. Ma'am, may nagpapapunta po sa inyo sa function room. Sabi po urgent daw. Urgent? Sino? Punot noon niyang tanong. Hindi po sinabi, ma'am eh. Pero baka gusto niyo pong tingnan. Medyo naiinis pa siyang naglakad papunta doon. Pero pagpasok niya sa silid, natigilan siya sa nakita. Sa gitna ng kwarto, may mga bulaklak na nakahilera. Bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto sa likod at nakangiting si Archer ang bumungad. Kala ko ba busy ka? Sinadya ko hindi sabihin. I wanted to surprise you. Well, congratulations, you did. Nainis pa ako kanina. Good. Kasi gusto kong palitan na mas magandang alaala ang araw na to. Lumuhod dito sa harapan niya at pinuksan ng maliit na kahon. Janice, when you came into my life, everything changed. All the things I used to believe about love na temporary lang, na mas okay na hindi magmahal para hindi masaktan. Lahat yun nawala because of you. You showed me what it really means to stay. Yung mga araw na pareho tayong pagod, pero pinili nating magkasama. Yung mga gabi na gusto nating sumuko. Pero kahit ganun, hawak pa rin natin ang isa't isa. It's not easy, but it's real. That's what makes it worth it. Kasi kahit pa ulit-ulit tayo nagkakamali, kahit minsan,
hindi natin maintindihan ang isa't isa. We still choose to try, every single day. You're my peace after the chaos. My reason when everything else stops making sense. Will you marry me? Hindi siya nakasagot agad. Natatawa siya habang umiiyak. Bad mood ako buong araw. Tapos ganito yung ending? Grabe ka talaga. So that's a yes? Yes, Archer. 1,000,000 times yes. Akala mo tama ang ginagawa mo. Dahil yun ang pinaniniwalaan mong makakatulong. O makakabawi ka sa buhay. Tulad ni Janice, naniwala siya sa maling impormasyon. At tinanggap ang misyon na sirain si Archer kapalit ng pera. Hindi niya alam na mali pala lahat ng ipinaniwala sa kanya. Pero gaya ng buhay, may paraan itong maituwid sa lahat ng ating pagkakamali. Ang mga pagkakamaling ginagawa natin hindi parusa kundi aral. Minsan kailangan mong masaktan at madapa bago mo makita kung sino talaga ang tama at kung sino ang dapat mong pagkatiwalaan. At kapag dumating ang pagkakataon na malaman mo ang katotohanan, huwag kang matakot na umamin kahit mali. Ang pag-amin hindi kahinaan, kundi tanda ng katapangan at kabutihang loob. Hindi kailanman magiging tama ang sirain ang buhay ng iba. Lalo na kung di mo alam ang buong kwento. Dahil sa likod ng bawat pagkakamali ng isang tao, may dahilan. At sa likod ng bawat galit, may sugat na kailangang maintindihan. At doon mo maiintindihan na kailangan masaktan ka muna para matutong magmahal ng totoo. At kailangan maligaw ka muna bago mo matagpuan ang tamang landas. The